Sa panahon ngayon, hindi na mahirap ang pagbiyahe sa iba't ibang lugar, lalo na kung dito lang sa atin. Di tulad nung unang panahon na pahirapan bago makapagpalipat-lipat ng lugar, lalo na nung panahon ng giyera. Kailangan muna ng Safe Conduct Pass na mistulang pasaporte para makabiyahe. Panahon ng himagsikan, nagkakaroon sila ng maraming checkpoint and then ilalabas mo yung passport. Pero hindi ibig sabihin niya na babiyahe ka sa abroad. Actually, from lalawigan, from town to town, bayan to bayan, kailangan mong pakita yung katibayan. So actually, this is like a form of a visa. Ito mga visa requirements niya na meron siyang position noon sa or current position within the revolutionary forces. Ang mga Safe Conduct Pass o mga pasaporteng ito nagsasaad ng pangalan ng may-ari, lugar na pinanggalingan at pupuntahan, mga petsa at lagda. May tuturing na mahahalagang pahina ng kasaysayan, kaya mainit sa mata ng mga kawatan. The Philippine Insurrection Records, sometime ng mga 1980s, may mga malaking nakawan nangyari dito sa National Library. In fact, ang estimate is 10,000 documents were taken out maybe over 5 years, 5 to 10 years. Unti-unting pinupuslit yung mga document. Nung unang pinag-aralan ang dokumentong ito, inakalang isa lang itong papel na gamit sa eleksyon, kung saan nahalal ang isang Policarpio Buenavides bilang kapitan. Pero sa patuloy na pag-aaral, napag-alamang wala pala itong koneksyon sa eleksyon at isa pala itong pasaporte.